Nagsasagawa po ng press conference ng NDRRMC. Panoorin po natin ito. Sa base po sa assessment kahapon, 12 school facilities incurred damages. Ito po ay sa lahat sa probinsya ng Surigao del Norte. Meron din po ilang mga infrastructures na itala natin na nasira dahil po dito sa malakas na pagyanig. Ang ospital din po, yung Caraga Regional Hospital, ay nag-sustain din po ng mga danyos dahil po doon sa malakas na pagyanig. Meron po mga ilan dito na itala natin na bumagsak po ang kisame, no? May mga ilan po na pader na bumagsak. Patuloy naman din po ang pag-organize ng Department of Public Works and Highways ng mga inhinyero para mag-conduct po ng assessment, lalo na po sa ating mga critical infrastructures. Kung maaalala niyo po kahapon, ng NDRRMC po ay nanawagan sa ating mga inhinyero, civil and structural engineers. Kung meron po kayong panahon para po madalaw ang ating mga kababayan sa Surigao City at sa Surigao del Norte para po makatulong sa ating pamahalaan para magkaroon po tayo ng assessment. Bukas po ay nag-declare na ng suspension of classes in Surigao City para po magbigay daan sa assessment na gagawin natin sa mga paaralan. Ito po ay para sa pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga kabataan kung sakaling babalik na po sila sa mga paaralan natin sa pagdating ng oras ng pasukan. May mga ilan rin po tayo mga daanan, mga road sections po ito na naitala po na hindi po madaanan sa kasalukuyan. 5 roads po ito na may mga danyos at saka 6 po na bridges. Ito pong mga daanan nito at bridges ay mga provincial roads po ito. Pero nag-identify na rin po tayo ng mga alternatibong ruta para hindi naman po totally naka-block off po itong mga lugar na ito. Sa munisipyo ng San Francisco, Malimono, Placer, Sison at Taganaan, lahat po ito ay sa probinsya ng Surigao del Norte. Kasalukuyan pa rin po sila nakararanas ng problema sa supply ng kuryente. Nakapag-usap na po tayo sa Department of Energy, sa National Grid Corporation of the Philippines, pati na rin po sa ating National Electrification Administration para po sa agaran na restoration nito. Ito pong blackout po na naranasan sa mga munisipyo nito, ito po ay actually mga preventive measures po. Dahil pagsisiguro na rin, dahil kasalukuyan nakararanas pa rin tayo ng mga aftershocks, sinisiguro lamang po natin na safe po kapag po nirestore na natin ang supply ng kuryente sa mga naturang lugar. Na-restore na po ang kuryente sa Surigao City. Kagabi po, around 8:30 ng gabi, meron na po silang supply ng kuryente sa lugar na yan. Ang water systems po natin ay nagkaroon po talaga ng problema. Ito po ay sa Malimono, Mainit, San Francisco at Surigao City. At kasalukuyan po ay magkakaroon tayo ng distribution ng supply ng tubig para po dito sa ating mga kababayan na nakararanas po ng problema sa supply ng tubig. Ito pong runway ng Surigao City Airport ay nakasarado po dahil na-damage nga po ito. So lahat po ng mga ibang flights ay dinivert po ito sa Butuan City para po doon mag-touchdown po itong mga aeroplano na ito. At sa katunayan, ang ating response cluster ay nakapag-coordinate na po. Kanina pong alas 5 ng umaga, nagpalipad po tayo ng C-130 para po magpadala tayo ng karagdagan pa na tulong para sa ating mga kababayan. Nag-touch base na po ito sa Butuan City, kanina mga alas 7, at may dala-dala po ito ng iba't ibang mga kagamitan para sa ating mga kababayan sa Surigao. Meron po tayong mga genset, solar lamp, high energy biscuits, brown rice, laminated sack, mosquito net, plastic mat at mga blankets. Ito po ay i-course through natin sa ating provincial na DRRM Council para po agaran maibigay na po at ma-distribute na sa ating mga kababayan. So, tuloy pa rin po ang nakataas ang red alert status natin sa ating National Council. Kasama natin ang ating response cluster at ang ating regional council po ng Caraga Region ay nakataas din po ang red alert status at patuloy po na kumakalap ng mga information para po sa mga iba pa nag-iepekto at extent ng damage ng ito malakas na pagyanig. At paalala lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po yung nasa Surigao City at Surigao del Norte, base po sa pag-aaral ng PHIVOLCS, maaari pa rin po tayo makaranas ng tinatawag nating aftershocks.
manatili po tayong kalmado, manatili po tayong alerto at isaalang-alang po natin at unahin ang kaligtasan po ng ating mga pamilya. Yun lamang po ang pinakahuli mula sa atin sa National Council. Kung may katanungan po kayo. At yan po ang naging pahayag ng tagapagsalita ng NDRRMC na si Romina Marasigan.